Ayan, magandang hapon po sa bawat isa, isang mapagpalang hapon. Ako po pala si Pastor Larry, ang tagapagsalita ngayong hapon na ito. Kumusta po tayo? Maligayang Pasko po at maligong bagong taon sa bawat isa. Ayan, malapit na po ang Pasko. Kumusta po? Ayan po, andito pa rin po tayo. May bago po tayong topic. Tama po ba? Yung sabi niya na gano'n, a reminder if you made a mistake. Sabi niya na gano'n. Ano kayang pananaw ng Diyos, paningin ng Diyos sa iyo pagka nandun na nakagawa tayo ng sabi nga ng pagkukulang or kamalian. 'Di ba yung topic ni Pastora Lovely kahapon, sabi niya, Jesus hasn't changed his mind about you. Kahit na nandun yung pagkakamali natin, sabi niya na gano'n, or nakagawa tayo ng di maganda sa Panginoon, sabi niya na gano'n, hindi pa rin nagbabago yung paningin ng Diyos sa bawat isa. At ngayon naman po, ang topic po natin, sabi niya, Jesus hasn't changed His mind about your purpose and your destiny. Hindi pa rin po nagbabago or hindi magbabago ang paningin ng Diyos or ang iniisip ng Diyos sa iyo sa purpose mo at sa destiny mo. At ngayon po mga kapatid, ang masasabi ko dito is mahal tayo ng Panginoon. Sobrang pagmamahal niya, 'di ba nga? Kaya nga sabi niya, may pupuntahan ng tao, 'di ba? Meron na tayong patutunguhan. Pero dahil sa kanyang bugtong na anak, sabi nga nag-sacrifice para sa atin at napako sa krus. Yan. At kung sino man yung sumampalataya ay hindi mapahamak. Yun na po ang magiging destiny natin ngayon. Yun na yung magiging mapapunta natin sa langit imbes na sa impyerno. Amen po, ganun tayo kamahal ng Diyos. At ngayon, sa ating pagkakasala, sabi niya na ganun, nandyan rin po ang Panginoon. Ang kailangan lang natin, syempre, is iwasan or baguhin ang ating buhay. Kung nag-i-stay ka sa pagkakasala, sabi niya, baguhin mo ang iyong buhay, huwag kang manatili dyan. Jesus hasn't changed His minds about your purpose and your destiny. Yung calling mo sa mga manggagawa dyan, sa mga pastor dyan, sabi nga, or tayo mismo na mga Kristyano, kung tayo ay, alam mo, may calling ka, pero dahil nagkamali ka, akala mo wala na, akala mo failed ka na, or something, nahihiya ka na sa Panginoon. Hindi. Ang Panginoon ay sobrang namimiss tayo. Ang kailangan lang natin, sabi nga, is lumapit sa Panginoon. Ano po nakalagay dito sa 2 Corinthians 11 verse 9? Ang sabi niya po dito, ganito ang kanyang sagot, ang kagandahang loob ko ay sapat para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Amen po. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Sabi niya, my grace is sufficient for you. Sobrang grasya ng Panginoon, sobrang habag ng Panginoon sa bawat isa. At higit sa lahat, hindi nagbabago ang pagkatawag sa iyo ng Diyos. Your mistake nor your personal failures, neither your feelings of purposeless, sabi niya naman, feeling of worthlessness, don't overthink it. Huwag mong masyadong iniisip, sabi niya na gano'n. Bagkos, anong kailangan mo? Bumawi ka sa Lord. Bumangon ka. Hindi naman pwedeng ito yung dahilan mo para lumayo sa Panginoon. Tama po. Ang mga Kristyano, sabi nga, huwag tayong manahan dun sa ating mga kahinaan, kundi bumangon ka. Kasi sabi nga, nandyan pa rin ang kapahamakan. Amen po, kung nanatili ka saan? Sa kasalanan, kung nandun ka pa rin sa failure na yon, nandyan po ang kapahamakan. Amen po. At sa atin mga kapatid, kailangan tayo ay maging malakas, maging matatag, at tayo ay bumangon. Amen po. Ano nga po yun? Sabi nga, di ba, merong mga steps kung paano makabalik. Amen po. At kailangan natin gawin. Sabi niya, huwag mong masyadong iniisip kung ano yung mga failures na yan, kung ano yung, sabi mo, parang di na ako karapat dapat sa Panginoon, ayoko na maglingkod. Hindi po.
ang unang step is lumapit ka sa Diyos. Amen po. Pagkatapos niyan, sabi niya nga, aminin mo kung saan ka nagkulang, saan ka nagkamali. Amen po, aminin po natin yon at kailangan sumunod, kailangan magpalakas uli, maging matatag, at alam niyo po yung pagkatawag sa'yo ng Diyos, nandyan yan. Babalik yan unti-unti, binabago ka ng Diyos, unti-unti, pinapalakas ng Diyos. At alam niyo po, lagi ko sinasabi to kung meron pong ospital para sa sakit, di ba? Ang ospital ay para sa mga may sakit. Sabi nga, ang simbahan is, ito po ay para sa mga nangihina, sa mga may nagkasala, makasalanan. Doon tayo, amen po, at doon tayo kinokorek ng Diyos, nandun ang conviction, nandun po ang pagtuwid sa atin at pagpapalakas ng Panginoon upang magpatuloy. Amen po, at sabi nga, walang perpekto sa mundong ito. Wala po, tama po ba? Wala, pero mga kapatid, sabi ko nga, kailangan maging magpumilit ka, kailangan isiksik mo yung sarili mo sa Lord. Amen po, at huwag kang layo-layo sa Panginoon. Minsan, alam niyo po, yung tao, hindi niya mapatawad yung sarili niya. Sabi niya, ako'y makasalanan pa rin. Pero, alam niyo po, dahil sa humingi ka na ng tawad sa Lord, tapos lumapit ka sa Kanya, at unti-unti sumusunod ka, alam niyo po, nililinis ka at binabago ka ng Diyos. Amen po. Sabi niya, it doesn't change what God has written. Your calling, your purpose remains the same. Ikaw lang yung nagbago, nanlamig ka naman tulad ng panahon ngayon. Tayo po ba yung nagbabago lang? Tayo po ba yung nalalamig? Ang lamig po ng panahon ngayon, lalo na sa Baguio, amen po. Baka tayo lang yung nagbago. Pero po ang Diyos, hindi po nagbabago. God is waiting for you. For His precious eyes, your value is never lost. For His precious eyes, your value is never lost. Naghihintay lang sa iyo ang Panginoon, mga kapatid. Kailangan po na tayo yung bumalik katulad nga po nung albughang anak, tama po ba? Yung kanyang magulang araw-araw nakatingin sa malayo. Kala mo malayo yung iniisip ganyan, pero hindi hinihintay niya yung anak niya. Nagkamali anak niya, di ba? Kinuha niya yung mana niya, nagpakasarap siya, pero alam niyo po yung magulang always there, tama po. At nung pagbalik niya, nagdiriwang sila, napakasaya nung tatay, di ba? Napakasaya nung sa tatay at nagdiwang po sila. Ganon tayo kasabik na bumalik ng Panginoon sa kanya, na pagka sabi nga libong anghel, di ba, ang nagdiriwang, isang kaluluwa ang magbalik loob sa Panginoon. Amen po. At sabi niya na ganon, we often forget God is a God of purpose. Minsan nakakalimutan mo, pero alam niyo po, meron tayong purpose sa buhay. Saliksikin po natin yon, yung ministry natin. Sabi niya, God is absolute. When He wills to do something, when He resolved to do something, He will surely do it. God's purpose is God's purposeful determination in His plan. Ano ibig sabihin nun? Mga kapatid, yung plano ng Diyos, gustong-gusto niya, determinado siyang mabuo yun sa'yo. Para saan? Yung plano ng Diyos, sabi niya nga is para sa kagaganda mo, ng buhay mo, ikabubuti ng buhay mo, hindi para ikakasira mo, hindi papahamak mo. Gustong-gusto ng Diyos na ayusin yung buhay mo. Yung purpose mo sabi nga sa life natin, yung mga purpose natin, gustong-gusto ng Diyos na makamit natin. Bakit? Sa ikabubuti natin para hindi tayo mapahamak. Minsan kasi, nagiging makasarili ang tao. Tama po ba? Minsan gusto niya yung nasusunod. Minsan yung feelings niya nauuna. Ano po yun? Lumilihis tayo doon sa plano ng Diyos sa atin. Yan tuloy, nagkakaroon tayo minsan ng heartaches, minsan napapahamak tayo. May po, mali tayo ng mga choices. Pero sabi nga, above all mga kapatid, ang pagtingin ng Diyos sa atin, hindi nagbabago. Ano po yung nakalagay sa Psalms 57 verse 2?
Pagka ikaw ay, mga kapatid, ay sabi nga, na broken, na fail, ganyan, ano sabi niya? Cry out to God Most High. God who fulfill His purpose for you. Lumapit ka sa Diyos. Sabi niya, cry out to the God Most High. Bakit? To God who fulfill His purpose for you. Alam niyo po, ang Panginoon nandyan, sabi nga ang gusto niya yung makuha natin, yung pagpapala natin, yung makuha natin yung dinesign ng Diyos sa buhay po natin. Tapos sabi niya na gano'n, this is the key in understanding God's purpose in your life. God has numbered days and fulfill every purpose He has for you. Amen po. So, sabi niya na gano'n, yung pagka-disenyo nung plano niya sa iyo, mga kapatid, mayroon pang sariling kapanahunan. Amen po, merong nakatakdang panahon para dyan. At dahil doon, sabi niya na gano'n, makakamit mo yung plano ng Diyos sa iyo. At alam niyo po, mga kapatid, lahat po naman tayo nagkakamali, mga kapatid, diba? Pero ulitin ko po, mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Naalala ko po dati, mga kapatid, dumaan rin po ako sa mga pagsubok. Dumaan rin ako sa panghihina, yan. Dumaan rin ako sa mga matitinding problema. At minsan, nagiging makasarili po tayo. At ako rin po, minsan noon, sabi ko nga, naging makasarili. Ang gusto ko yung plano kong masunod. Ang gusto ko, eto, may balak ako ganito, punta ako sa abroad, ganyan. At yun yung pinipilit ko mangyari sa aking buhay. Pero alam niyo po, mga kapatid, doon sa mga pagsubok na yun, sa mga failure na yun, sobrang bumagsak ako. Dumating yung time na talagang nangihina ka, hindi mo alam kung saan ka tutungo, saan ka pupunta. Pero alam niyo po, mga kapatid, napakabait ng Diyos. Unti-unti, binangon niya, unti-unti, inayos niya ang aking buhay. At ngayon, masasabi ko po ngayon na ako ay sobrang blessed. At ngayon po, nakatayo ako sa harapan ninyo, sa habag ng Diyos, sa awa ng Diyos. Ito, hanggang ngayon, nagsiserve pa rin sa Lord. Ganun siya kabuti na itinis niya. Minsan, masasabi mo, wala na yung buhay mo. Parang wala ka ng, wala na mangyayari sa buhay mo. Pero sa paglapit mo sa Diyos, inaayos niya muli, binubuo niya muli. At alam niyo po, hindi po tayo ganun. Sabi niya na perfecto tayo. Alam niyo po, sa Man of God, gaya nga po ng natalakay ni Pastor Lovely, nandun na may mga kahinaan sila. Amen po, kay David, amen po, nagka-problema siya. Tapos si Noe, di ba po, nagkaroon siya, naging lasenggo siya, amen po. Ngayon si Moses, amen po, di ba? Tapos sa mga disipulo ni Jesus, ganun rin po. May time na yung isa ay hot-tempered, tama po? Yung isa sabi, mamamatay tao. Yung isa sabi nga, doubting Thomas, amen po. Ibig sabihin, nandun yung pagdadoubt niya. At yung sabi niya, yung iba, sabi niya gano'n, wala, napakaliit ba ng yung mga pananampalataya? Gano'n, di ba? Pero alam niyo, nandun pa rin ang Panginoon, binakapan pa rin sila. Inayos pa rin sila ng Diyos. Amen po, hanggang huli, hanggang bago makita ang Diyos at pumunta sa langit, inaayos po sila. Ganyan din po sa atin, napakatyaga ng Panginoon at ang calling mo, ang pagkatawag sa iyo ng Diyos, hindi yan nagbabago. Na-down ka man ngayon, nagkamali ka man. Minsan yung tao, i-judge ka pa, di ba? I-down ka pa, pe-persecuting ka pa. Pero alam niyo po, ang Diyos naghihintay sa atin, sa paglapit natin. Ikaw lang hinihintay niya. Paano ka lumapit sa Panginoon? Alam niyo po, lagi ko sinasabi to sa mga membro. Sabi ko, isiksik nyo yung sarili nyo, ilapit nyo yung sarili nyo sa Panginoon. Ikaw ang magkaroon ng step.
Di ba nga, ang Diyos sabi niya, dahil sa iyong pananampalataya kayo gumaling. Ano yun, may little step, may baby step, or sabi natin, greater step kang ginagawa para makabalik sa Lord. Ikaw dapat ay may gagawin. Amen po. Unang-una, lagi kong sinasabi, aminin mo kung ikaw nagkamali, magpakumbaba ka, aminin mo yung mali mo. Susunod, talikuran mo yung kamalian na yan. Ano po yun, magpabago tayo, sumunod tayo. Magpakumbaba po tayo. Alam niyo po, ngayon, hanapin po natin yung mga pastor natin. Puntahan natin sila, pakumbaba po tayo. Alam niyo po, ang Diyos natin, laging nandyan ang chance. Nagbibigay siya ng maraming chance para makabalik po tayo. Ang gusto ng Lord, maratnan niya tayo na nagsaserve, nakatayo, masaya, nagpupuri sa Lord. At syempre, nandun ang kalungkutan ng Diyos pag ikaw ay nawala, tumalikod, napalalo, napahamak. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. At ano man yung sitwasyon mo ngayon, ibigay mo lang yan sa Lord. Nandyan ang Diyos para hubugin ka, palakasin ka, at lalo na sa mga nag-serve, makapaglingkod muli sa Kanya. Amen po. So God bless po sa bawat isa. Pray po tayo. Yes, so God, Lord, salamat Panginoon sa lubos-lubos na habag mo at grasya, mga biyaya sa amin, O Diyos, na kahit nandun ang pagkukulang, ang pagkatawag mo, ang destiny namin, Panginoon, ay hindi nagbabago. At Lord, sa bawat isa sa amin, patawarin mo kami kung nandun kami sa pagkakasala, kung may nagawa kaming pagkukulang sa iyo. Lord, tulungan niyo kami, O Diyos, makabalik, maging malakas. At Lord, sa iyong muling pagbabalik mo, Panginoon, maratnan mo kami, nandun, na masaya, nagsiserve. At Lord, ikaw, Panginoon, yung nasa puso namin, O Diyos. Lord, salamat po sa bawat isa, pagpalain mo anumang sitwasyon namin ngayon, anumang ginagawa namin ngayon, O Diyos. Lord, dalangin ko ang pagpapala at pag-iingat mo sa bawat isa. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat.